that you are in the house of God, give me a loud amen. Amen. Alam natin kung ano yung Baptist favorite? What is our Baptist favorite? Yeah, yan ang pagkain ng ating kaluluwa. Di ba, kaninang tanghalian, ang gusto natin kainan, yung paborito natin, di ba? Kanina, mayroong isda, bangus. Ay, sarap ng bangus kanina. Wow. Tapos may sabaw, may sinigang na, ang bihira. Tapos may gulay, yung paborito ng mga bata. Yung ampalaya. Sino yung mga nag-imin na sinungaling na yun? Para kakaunti na yung nagkakagusto niyan, pero kailangan natin ng ampalaya para lumago ang iyong pananampalataya. Amen. Well, ang salita ng Diyos ay pagkain ng ating kaluluwa. At ang paborito ng Baptist ay yung preaching. Amen? Yan ang pagkain ng ating kaluluwa. Okay, open your Bible please. Luke chapter 6. Luke chapter 6, tayo po ay magsiteng lahat. Basahin po natin itong isa sa mga paborito niyong verse. Ano yung paborito niyo dito sa chapter 6? Verse 38. Amen. Ang iba ho, pag nagbabasa nito, nininervyos na. Ang iba ay nahihimatay na. Pero ang iba ay excited pa. Amen? Basahin po natin sabay-sabay. O kayo magbasa as loud as you can. Kung nakuha niyo na po, give me a loud amen. Yan ang pinakamaganda sa Baptist Church. We required every member to have your own Bible. Amen? Yan, sa ibang simbahan, bawal ang Bible sa mga miyembro. Yung lang manggagawa at saka yung ministro o kaya yung kanilang preacher ang mayroon lang Bible. Pero salamat sa Panginoon, sabi ng Bible, search the Scripture. Bawat isa ay mayroon. Ang pinakamaganda sa pamilya, lahat ng miyembro ng pamilya ay mayroong Bible. Hindi lamang dapat mayroong Bible kundi binabasa. Sapagkat ang sabi ng Biblia, mapalad ang nagbabasa. Okay, pakibasa niyo po ng malakas. Verse 38. Ready, go. Again, wow. Sabi ng Bible, give and it shall be given you. Unto you, good measure, pressed down, and shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye met withal, it shall be measured to you again. Ngayong gabi ay ating pag-uusapan, mga kapatid, a life that gives, a life that wins. Tandaan po natin, ang buhay ng Kristiyano hindi po malungkot. Ang buhay ng Kristiyano ay masaya. Kung ikaw ay anak ng Diyos at malungkot ka, there's something wrong. Dapat masaya po tayo sa lahat ng panahon. Masaya ang buhay Kristiyano. Amen? Kaya kung malungkot ka, ay baka there's something wrong na kailangan nating itama sa Diyos. Let God be God tonight. Let God speak to our heart. Tayo po ay manalangin, dakilang Diyos. Maraming salamat po sa inyo pong salita na aming binasa. Linisin niyo po ang aming puso sa anumang karumihan. Patawad, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Pagpalain niyo po ang mensaheng ito. At alam po namin na gusto niyo po kaming pagpalain. At ang aming dalangin, O Diyos, ay maging pagpapala po ito sa bawat isa. At aming hiniling, O Diyos, ang pangalan niyo lang po ang siyang maitaas. At umasa po kami na ang bawat anak niyo, give us a humble heart, a correctable heart, at dalangin po namin, Panginoon, ang kalooban niyo ang ilagay niyo sa aming puso. Ito aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Thank you, and be seated, please. Tandaan po natin, kaya ituturo ko po ay nasa Bible. Alam niyo, maraming nagtatanong sa akin, Pastor, okay lang ba na kayo nagtuturo about
giving sa mga members nyo? Sabi ko, bakit? Ay, ako yung pastor eh. Ako ang pastor. Sabi ng Bible, preach the whole counsel of God. Hindi ko po ito ituturo para kayo ay ma-offend. Hindi ko po ituturo para kayo ay malugi. Hindi ko po ituturo para kayo ay malungkot. Kundi kayo ay maging masaya at pagpalain tayo ng Panginoon. Yan po ang purpose. Sabi ng Bible, give and it shall be given unto you, good measure, pressed down, shaken together, and running over, shall men give into your bosom. For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. You know, sa soul winning, mga kapatid, ay ginagamit natin yung Romans 10:13. Ano pong nakalagay doon? For whosoever shall call upon the name of the Lord, what? Shall be saved. Tandaan po natin na ang ibig sabihin niyan po, mga kapatid, ang mahalaga po doon, the word shall. Yung word na shall ay nagbibigay ng very sure. Tiyak na tiyak. Pag tumawag ka sa kanya sa Tagalog, ang sino mang tumawag sa pangalan ng Panginoon ay maliligtas. Pag tumawag ka, ano mangyayari sa iyo? Siguradong ligtas. Saan tayo iniligtas? Sa impyerno. Sabi ng Bible, whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Ginawa ko yan, 1970. Kayo ay mayroong araw na inyong ginawa yan nang tumawag kayo sa Panginoon. Kaya nga pag nagsusulwining tayo, ay tinuturuan natin sila paano tatawag sa Diyos. Bago tumawag sa Diyos, we need to realize, we need to acknowledge that we are sinner. And the wages of sin is death and hell. Ang kabayaran ng ating kasalanan ay tayo ay punta sa impyerno. Kaya nga pagka pinapasunod ko ng prayer, sabi ko, Panginoon, salamat po, na-realize ko na ako'y isang makasalanan, inyong hinatulan patungo sa impyerno. Ngunit salamat po, nakilala ko si Kristo bilang sariling tagapagligtas. Ngayong umaga o ngayong gabi, tinatanggap ko po si Kristo sa aking puso na sarili kong tagapagligtas na siya'y namatay, inilibing at nabuhay na maguli. Salamat po, iniligtas nyo ang aking kaluluwa sa apoy ng impyerno. At salamat po sa katiyakan ng langit sa pangalan ni Jesus. Amen. Tumawag. Kaya ang tanong ko, ngayon na tinanggap mo na si Kristo, ano ka na ngayon? Sabi niya, ligtas na. Saan ka iniligtas? Sabi niya, saan ka iniligtas? Sa impyerno. Kung niligtas ka sa impyerno, saan ka pupunta? Sa langit. Tiyak mo ba? Opo. Bakit? Tumawag po ako sa Panginoon. Kaya ang Bible, very sure. At wala pong busy line pag tumawag ka sa Diyos. You have a direct access to God. Hindi ka nalalapit sa pastor, hindi ka nalalapit sa ministro, hindi ka lalapit sa pare, hindi ka lalapit sa obispo, hindi ka lalapit sa papa, hindi ka lalapit sa madre, lalapit ka sa Panginoon. Whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. At ganyan din po ang sabi ng Bible, the word shall. Ang sabi ng Bible, give and it shall what? Given unto you. Kung sa Tagalog, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Kaya nga siguradong tagumpay tayo. Amen. The givers are always the winners. Sapagkat sabi diyan, ang magbigay ka at ikaw ay magiging malungkot. Wala naman diyan. Magbigay ka at ikaw ay mamumulubi. Wala naman dyan. Tandaan natin, sa mga anak ito ng Diyos. Sa mga anak ito ng Diyos. Kung hindi ka pa anak ng Diyos, dapat maging anak ka muna ng Diyos. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Siksik, liglig,
umaapaw. Wow! Paano lulungkot ang buhay mo? Eh kaya siguro, hindi ka kaya malungkot ang buhay mo kasi hindi ka nagbibigay. Ang ugat mo doon ay magbigay. Pag yan ganyan ang preach nga, iba talaga nervous na. Nawawala na malay tao. Sabi ko na, ayaw ko marinig yan eh. Ano? Ha? Pero hindi nyo alam, ito ang paraan para tayo pagpalain ng Panginoon. Amen? Once na ikaw ay naging giver, panalo ka! Walang lugi, mga kapatid! Tandaan niyo po, sapagkat ang balik niyan ay overflowing. Are you listening? Overflowing! Kaya sabi ng Panginoon sa Acts 20, verse 35, ano sabi ng Bible? It is more blessed to give than to receive. Amen? Ay, di panalo. Di panalo. It is more blessed to give than to receive. The idea, pag nagbigay ka, panalo ka. Hindi ka malulugi. Di ba? O, tingnan nyo. Ang iba kasi gusto lang tumanggap ng tumanggap. O, pag may patay sa probinsya, di ba? Mayroon doon lalagyan ng pera. Maraming nagbibigay. O, nainggit ka ba doon? Magaling pa siya, maraming nagbibigay. Sana next time ako naman. Wala namang ganun. O, sino mapalad ngayon doon? Yung nagbibigay. Tama? O, pagka ikaw ay nagbisita ng pasyente sa ospital, anong tawag nun? Yung dinadialysis na, nag-aagaw buhay na. Maraming nagbisita, nagdalaw, maraming mga prutas. Pambira, mga first class na prutas. Buti pa siya, may mga prutas, ang dami-dami. Sa susunod, sana ako naman ang i-dialysis. Ayaw mong tumanggap, di ba? Oh, may inggit ka ba doon? Anong gusto mo? Ikaw ang nagbibigay o ikaw ang binibigyan? Hello? Anong gusto mo? Ikaw ang binibigyan o ikaw ang nagbibigay? Bira. Parang naliglig na nga kagad kayo, ano? Ay, sabi ng Bible, mapalad ang nagbibigay. Alam nyo, marami mga Kristiyano na dapat ay hindi tayo nagko-complain pag mayroong pangangailangan sa gawain ng Panginoon. Sabi ng iba, ako na lang lagi nagbibigay. Ako na lang lagi nagbibigay. Pag may mission conference, pag mayroong sacrificial, mayroong mga project, ako na lang lagi nagbibigay. Hindi ka dapat magko-complain. Bakit? Kaya ka nagbibigay kasi meron ka. Ang tanong, sinong nagbigay niya sa'yo? Ay dapat magpasalamat ka. Salamat na ako'y nakapagbibigay. Amen? Alam nyo yung mga complainer sa simbahan, yan yung mga karnal. Yan yung mga kuripot. Oo. Pero tingnan nyo, my eyes affected mine heart. When Jesus saw the multitude, He moved with compassion. Why? Yung kanyang nakita, affected ang puso niya. Mga kapatid, dapat ganun kayo. It is more blessed to give than to receive. It is more blessed, mapalad. Eh, sabi ng Biblia, mapalad, magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Are you listening? Magbigay ka at ikaw ay bibigyan. Bibigyan ko po kayo ng ilang mga biblical concept about the right mentality in giving. Number 1, giving is a chance to please God. Ang pagbibigay ay chance para maluwalhati natin ang Panginoon. Are you listening? Tandaan po natin,
kung ikaw ay Kristiyano, dapat tama ang iyong konsepto sa pagbibigay. Diyan pala sa simbahan nyo, maraming giving. Saan simbahan walang giving? May itatayo ba ang building na ito kung walang giving? Walang masamang may giving kasi nasa Bible eh. Sabi ng Bible, preach the whole counsel of God. Magbigay ka at ikaw ibibigyan. Pag hindi ko ito itinuro, ako ang humahad lang para kayo pagpalain ng Diyos. Kaya, nais ko kung sabi sa inyo, giving is a chance to please God. You look at your Bible in the book of Haggai, Haggai chapter 1. Ito yung sabi ng Biblia sa aklat ni Haggai. Haggai chapter 1. Who's Haggai? Bago po yan yes, Haggai chapter 1. Basahin po natin sa verse 1 hanggang 7. Ang sabi ng Bible, in the second year of Darius the king, in the 6 months, and the first day of the month, came the word of the Lord by Haggai, the prophet, unto Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and Joshua, the son of Josedek, the high priest, saying, Thus speaketh the Lord of hosts, saying, These people say, the time is not come, the time that the Lord's house should be built. Then came the word of the Lord by Haggai, the prophet, saying, It is time for you, O ye, to dwell in your sealed houses, and this house lie waste. Now therefore, thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Ye have sown much, and bring in little. Ye eat, but not enough. Ye drink, but ye are not filled with drink. Ye clothe, but there is none warm. And he that earneth wages to put it into the bag with holes. Thus saith the Lord of hosts, consider your ways. Nung panahon po yan ni Haggai, ay ang sabi ng Panginoon kay Haggai, Haggai, i-preach mo ito kasi napapabayaan ang bahay ng Panginoon. Sa lugar na yun, mga kapatid, ay doon po yung sa lugar na yun na ang templo ay nasa gitna. At ang mga bahay, yung mga tao ay nakapaligid sa kanya. Hindi ka pwedeng lumabas sa bahay mo na hindi mo nakikita yun. Kaya, ang sabi ni Haggai, ay kayo nakatira sa mga bahay niyong kumplito, ang kisame, maayos ang bahay niyo, pero ang bahay ng Panginoon ay napapabayaan. Yan sabi po ng Bible. Kaya sabi ng Panginoon kay Haggai, go up to the mountain and bring wood and build the house, and I will take pleasure in it, and I will be glorified, saith the Lord. Go to the mountain and get the wood and build a house. Why? It pleases the Lord. Mga kapatid, ang mga anak ng Diyos na mayroong pagbibigay o mayroong pananaw sa tamang gawain ng Panginoon, especially sa ministry, mga kapatid, ang sabi ng Bible, it pleases God. That's why giving is a chance to please God. Yan sabi ng Biblia, mga kapatid. At tandaan natin, ang pinakamagandang reason why we are giving, because we want God to be happy. Because in return of what we receive, tandaan natin, we cannot deny, lahat po tayo ay recipient ng blessing. Dapat natin acknowledge yan, Pastor, ako po ang naghirap katatrabaho. Sino nagbigay sa iyo ng lakas? Sino nag-iingat sa iyo patungo doon sa trabaho? Sino nagpapatulog sa iyo? Sino gumigising sa iyo? Mga kapatid, ang daming trabaho ng Diyos sa buhay natin. Kaya dapat natin siyang pasalamatan. Kaya lahat ng nasa atin, we are just a steward of what we have. We are the steward of our life. We are the steward of the blessings that God gave us.
Because tandaan natin, sabi ng Bible, we brought nothing in this world. At aalis din tayo. We are going to leave this world nothing. Wala din po tayong dala. Amen? Kaya tayo nagbibigay because it is a chance to please God. O tingin niyo po doon sa Malakay. Let's go to Malakay. Sa chapter 1 pala po tayo. Huwag kayong mag-apura. Amen? Sa Malakay chapter 1, ang sabi ng Bible, doon po, simulan po natin sa verse 6. Sabi ng Bible, a son honoreth his father, and a servant his master. If then I be a father, where is mine honor? And if I be a master, where is my fear? Saith the Lord of hosts unto you, O priest that despise my name. And ye say, wherein have we despised thy name? Look at verse 7. Ye offer polluted bread upon my altar. And ye say, wherein have we polluted thee? In that ye say, the table of the Lord is contemptible. And if ye offer the blind for sacrifice, is it not evil? And if ye offer the lame and sick, it is not evil. Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person, saith the Lord of hosts. Kaya dun sa Hagay, ang sabi ng Bible, kumakain kayo, pero hindi kayo nabubusog. Umiinom kayo, pero hindi alis ang inyong uhaw. Kaya sabi ng Panginoon, mayroon kayong mga material blessing, pero hindi kayo nabubusog. Bakit? There's something wrong. Mga kapatid, maaaring tayo sagana, physical, maaaring tayo sagana, material. Pero we are not satisfied. Why? There's something that we need to get right with God. Dapat natin kilalanin, we are just a steward of our life. Where are you going to use your life? God saved your soul from hell. At ang disenyo ng Panginoon, simula na ikay maligtas, ikaw ay aking pagpapalain. You just obey me. The secret, mga kapatid, is obedience to God. Because God blesses obedience. Kaya sabi ng Bible. And then, dito sa Malakay, nakita nyo? Ang sabi ng ang ini-offer nila ay ano? Ye offer the blind for sacrifice. And then not only that, lame and sick, it is not evil. Offer it now unto thy governor. Will he be pleased with thee, or accept thy person? Saith the Lord. Kung yun ay hindi po katanggap-tanggap sa governor, how much more sa ating Panginoon? Minsan ang binibigay natin sa Diyos, mga tira-tira, mga tiranyaki. Kung magkano tira kaya, magbabagay na naglalagay ng budget, bla 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 bla. Pagtapos, ang natira, 1 peso and 20 centavos. Lord, sorry, ito lang inyo. Ano sabi ng Bible? Seek ye first the kingdom of God. God first, God first. Yan sabi ng Bible. Kaya tandaan po natin, mga kapatid, tanungin natin ang ating sarili. Yung bang ating ini-offer sa Diyos, nakakalugod, nakakaplis sa Kanya, natutuwa ba siya? Dalawang lalaki sa Old Testament, nag-offer. Sino yun? Cain at saka si Abel. Pero yung offer ni Cain ay hindi tinanggap ng Diyos. Alam minsan, sa probinsya, minsan nagpisa ko sa probinsya, alam niyo naman, sa probinsya, kung alin yung mga nakakawang ibang pastor sa probinsya, kung alin yung mga pinaglumaan ng membro, na long sleeve, ibibigay, Pastor, hindi ko na ho ito sinusuot, sa inyo na lang. Ay, ang kwili nung uso pa nung World War II, na yung kwili hanggang dito. Sabi ng pastor, ano ito, gagawin kong layag? Ha? Yung mga tira-tirahan ang binibigay. Kapatid, sa bahay nyo, kanino napunta ang tira-tirahan? Sa aso. At saka saan? Sa pusa. Maraming Kristiyano, ang trato sa Diyos ay pusa at saka aso. Tira-tirahan. Hindi ho ganun. God is deserved of first class.
Amen? Kaya if you are unfaithful to God, tandaan natin, you are not going to enjoy the Christian life. Kaya maraming mga liberal na Kristiyano na ayaw ng ganitong simbahan na direktang ipipreach sa kanila yung Word of God. Sabi ng Bible, preach the Word! Preach the Word! Not science, preach the Word! Not mathematics, preach the Word! Yeah, sabi ng Bible, amen? Huwag tayong magko-complain, mga kapatid. Yun ang kaibahan ng complain sa contract. Contract sa kalsada, complain sa itaas. Kung hindi nyo nakuha, ay siyasatin nyo muna inyong sarili. Tandaan po natin, the issue in giving is to please God. I-please natin ang Panginoon. Tingnan nyo mga kapatid, pag kayo empleyado, ang gusto nyo ibigay sa boss nyo, first class. First class. Lain nyo yan? Halimbawa, dalaga, may magbibigay sa iyong rose, plastic. Tanggapin mo ba yun? Okay. Mahal na mahal kita. Ito ang rose. Plastic. Pag luma na, hugasan mo na lang, ha? Mga kapatid, itrato natin ang Diyos na siya ang Diyos natin. Amen? Tandaan natin, God is the serve of our best. I said, number 1, giving is a chance to please God. Number 2, giving is a challenge to prove God. It is a challenge to prove God. Amen? Ano sabi ng Bible sa Malachi chapter 3 and verse 10? Bring ye all the tithes into the storehouse, that there may be meat in mine house, and prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven, and pour you out the blessing, that there shall not be room enough to receive it. Tandaan po natin, we should take giving as a challenge to prove God and His Word. Kaya alam niyo mga kapatid, ang genuine givers, they are not complainers. Because they have the testimony that God is proven to them. Alam niyo sa mga givers, proven na ang Panginoon. Kaya alam niyo mga kapatid, kahit na pulubi, kahit na mayaman, hindi dito pinag-uusapan yung estado natin. Ang pinag-uusapan dito yung estado ng puso natin. Are you listening? Yung estado ng puso natin, mga kapatid. Kasi pagka nagbigay ka, genuine believer ka, matino kang Kristiyano, ibibigay mo yung para sa Panginoon, tandaan, mapuprove sa iyo, and God will always fulfill His promise. Prove me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. Tandaan po natin, God cannot lie. God will fulfill all His promise. Ang sabi niya, give and it shall be given unto you. Kaya tingnan niyo mga kapatid, dapat makita natin yung miracle ng giving. Tapos si Elijah, pinapunta doon sa pulubi. Sabi, pumunta ka doon sa lugar ng kagutom. Nangailangan siya ng pagkain. Pinapunta hindi sa lugar ng kagutom, hindi sa lugar ng sagana. Saan pinapunta? Sa Sarifat woman. Anong nandun? Isang takal na lang ng harina. At pagkatapos niya, sabi ng Diyos ko, sabi ni Elijah, igawa mo muna ako. Ay, gagawa pa kita. Ay, isang donut na lang ito. At pagkatapos, pag kinain namin itong mag-ina, mamamatay na kami. Mabuti hindi sinabi ni Elijah, bakit yung gagawin ba ang donut? May lason? Hindi. Pero ano sabi ni Elijah? Igawa mo muna ako. Pambira. Alam mo sa pagpipreach ng mga ganyang giving, pakapalan ng mukha. Tapos si Elijah. Sabi na, naintindihan mo ako, ay kung awa at emotion ang paiiralin, may emotion si Elijah. Siya nga naman, isang takal na lang, tuyo na yung barrel, wala nang langis, tapos wala na. Ay pero sabi ng Diyos pumunta ka doon sa Sarifat woman. Kaya pag obedient ka, doon ka pagpapalain ng Diyos. Sinunod ni Elijah. Sabi ng Diyos ko,
Naunawaan mo ba? Sabi ng Diyos ko, igawa mo muna ako bago ikaw gumawa. Sinunod. Nung sinunod, ano sabi ng Bible? Hindi po nawala ng langis yung barrel at hindi naubos yung kanilang harina. Kaya yung magbigay, hindi kalugihan. Hindi ang kalugihan, mga kapatid. Yan ang prinsipyo ng Bible. Are you listening? You need to prove yourself. Tandaan po natin, para mapatunayan mo, you try it first. You try it first. Tingnan nyo, ayaw nyo maubusan kayo ng pambili sa cellphone? Ng ano tawag nun? Ng load? Ha? Ayaw mong maubusan, pero pambira. Iniuna mo ang Panginoon dapat. Are you listening? Dapat makita po natin yan. Giving is a challenge to prove God. At I want you to prove, if you want to prove Him, obey His Word. Obey His Word. Tandaan po natin, mga kapatid. So giving is a challenge to prove God. Tanong, proven na ba sa iyo ang Diyos? Are you faithful? Mga kapatid, ang pinag-ausapan ng Panginoon ay faithfulness. Maaaring faithful ka ngayon, pero how about next week? Dapat tayo maging faithful. And then number 3, I said number 1 is what? Giving is a chance to please God. Number 2 is a challenge to prove God. Number 3, giving is a confirmation of a proven growth. Giving is a confirmation of a proven growth. The issue in giving is not your economic status in life. No matter how rich or how poor a Christian may be, if that person has not yet spiritually grown, kung hindi pa siya lumalago, hindi yan magbibigay. Oo, hindi yan magbibigay. Pag ang Kristiyano immature, hindi rin yan magbibigay. At magbigay man yan ay kaunti lang at laging nagko-complain. Alam nyo sa mga raming simbahan, mga kapatid, I've been 52 years now preaching the Word of God. I've been pastoring this church for 47 years. Pero tandaan natin, kung sino yung mga complainer, yung mga hindi nagbibigay. Hindi nga na nagbigay, nagko-complain pa. Grabe, ano? Ha? Grabe. Pero ako po'y naniniwala, pag ang Kristiyano ay lumalago espiritual, kagalakan niya ang magbigay. Hindi problema sa mga Kristiyanong growing ang magbigay. Amen? Kagalakan niya ang magbigay. Tandaan natin, if you don't pay your tithes and give your offering, you are not growing. Kaya malungkot ang buhay mo. Hindi ka lumalago. Pambihira. Pero pag pinag-usapan ng outing, pag pinag-usapan ng sports, pambihira. Very healthy. Pero pag pinag-usapan ng gawain, soul winning, giving, missions, nilalagnat na. Ha? Dapat po ay hindi ganun. Are you listening? Dapat po hindi ganun. Alam mo, pastor, sa akin, ang pagbibigay dapat sa mga mayayaman lang yan. Yun dapat sila magbigay. Alam nyo, pag pinag-aralan yung Bible, ang nagtataguyod ng gawain ng Diyos ay hindi yung mayayaman, kundi yung mga pulubi. Karamihan. Pag-aralan yung Bible. Isang halimbawa, si Kristo punta sa templo. Inobserbahan ang giving. Siyempre, yung mayayaman sa pagkakataon na para ako magpasikat. Pinakamalaki ibinigay. Mayroong isang widow woman. Magkano ibinigay? Sabi, kaya yun ang bidya, justify, okay lang magbigay ho ng maliit. Tingnan mo yung widow woman, 2 lepta, 2 sentimo lang. Sa mayayaman, ay talagang, yun ay maliit. Pero, sabi ng Panginoon, sa lahat ng nagbigay doon sa templo, ang pre-nounce niyang malaking ibinigay ay yung widow woman.
Bakit? That is her whole living. Wala nang ibang naiwan. Yung iba nagbigay ng 100,000 pero ang nahiban ay 2.6 million. Project yun. Kaya, mga kapatid, giving is a confirmation of proven growth. Kasi, nasanay tayo eh. Sa dati ba, sa simbahan, maghulog ka ng piso, maghulog 2 piso, okay na. See? Ay, hindi. Kaya dapat tayo ay nagbibigay. Sabi ng Bible, God loveth a cheerful giver. Kaya magbibigay tayo masaya. Hindi na kasi mangot. Ikaw kaya ang bigyan. Sa'yo na yung pagkain saksak mo sa baga mo. Ang bihira, kalahin mo yan. Pagkain, sasaksak sa baga mo. Ano sasagot mo? Wag na, lamunin mo na lang. Kalahin mo yan. Sabi ng Bible, ang nagbibigay ng masaya. Sabi ko nga sa inyo, minsan, pagka mag-o-offering na, hindi pinaghandaan. Dapat sa bahay pa lang, kaya may subri tayo eh. Sa bahay pa lang, nakahandaan na, ihuhulog mo na lang. Ang iba, mag-offering tayo, kumbira. Pipiliin pa yung bariya na, ang liit ng giting-giting. Ang iba, magbubukas ng wallet. Pag nagbukas ng wallet, akala mo, naggagayat ng sibuyas. Kasi pag gumahit ka ng sibuyas, iiyak ka. Pag binuksan yung pitaka, umiiyak na. Kawawa naman to. Sabi ng 50, akong ibigay mo. Sabi ng 100, tumigil ka, ako. Sabi ng 500, ako na lang. Lalong tumigil ka. Sabi ng 1,000, ako na, nagbo-volunteer. Sabi ng may-ari, wag. Tama na itong 50. Kaya pag nag-o-offer, nagko-conference yung pera sa bulsa. Pero kung yan ay nakabukod na, kuininta mo na kung magkano yung tithes mo, ay hindi mo na yung babawiin, nakasulat na yan eh. At ang pinakamaganda, mga kapatid, dito sa church natin, may individual record tayo. Kaya mayroong mga taong akala mo kung magbigay siya ng pinakamalaking magbigay, tingnan ta sa record. Tingnan ta. Minsan mga Kristyano, iba ang ingay, akala mo nagbibigay. Alam mo, sabi ko nga, kung choir member ka, tapos hindi pa nagbibigay, ang ganda nga kumanta mo, Hallelujah! Hallelujah! Laki-laki ng bibig, pero yung bulsa, ang liit-liit. Lalo pag usher ka. Nangunguligta ka pagkatapos hindi ka nagbibigay, disqualified ka iho. Sabi, Pastor, pambira yung answer nyo. Hindi na alis hanggang hindi ako nagbibigay. Hindi ko tinuro yan. Sabi ko sa kanila, pag kayo mag-a-answer, dapat nakangiti kayo. Sabi nung nagbibigay, pangiti-ngiti pa daw, gusto lang mabigyan. Yun. Ang inihulog mo, barya. Tumunog pa. Kakatiting. Kakatiting. Maglalagay tayo ng kampanilya dito. Pag kaunti lang bigay, dagdagan, dagdagan. So it is a confirmation of proven growth. And then number 4, giving is a Christ-like practice of the godly. Ito'y practice ng Panginoon. Tandaan po natin, mga kapatid, Jesus Christ is the best example in giving. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Binigay niya yung bugtong na anak. At nung ibinigay si Kristo, ibinigay din ni Kristo ang kanyang buhay. Doon sa krus ng Kalbaryo, hindi dapat siya ang ipako sa krus. Dapat ako at tayong lahat ang ipako sapagkat tayo ay makasalanan. Tiniis ni Kristo ang init. Tiniis ni Kristo ang alipustan ng mga tao at itinanggal ang kanyang damit, pinagsugalan ng mga kawal Romano.
At tapos ay pinalo pa siya. Ang pinapalo sa kanya ay may tinik. At pagkakapalo sa kanya, 49 stripes. Tapos hinihila, dalang laman. Tiniis yun ng Panginoon. Kinurunan ng tinik imbis na ginto. Na yung nakita ko po yung ikinurunan na kay Kristo na I think mga 1.5 inch ang nakabaon. Tiniis yun ng Panginoon hanggang naubos ang kanyang dugo. At nung maubos ang dugo, ang sabi niya, it is finished. Wow! Binigay niya yung kanyang buhay para sa iyo. Tapos ikaw, papatay-patay, naglilingkod sa Kanya. Salamat sa Panginoon nang binigay niyang buhay na walang hanggan, hindi niya binabawi. Once He gave it. Amen? He gave His Son. He gave His life. How about you? Ano yung ibinigay mo sa Panginoon? Marami tayo ibinibigay sa Panginoon, puro problema. Wala akong masama doon. But there's something in our life. Tandaan natin, pinakamahalaga, ibigay natin ang puso sa Panginoon. Sabi ng Panginoon, give me thine heart. Sapagkat pag binigay natin ang puso natin sa Kanya, kasama ng lahat. Sapagkat ang puso ang siya may dala ng ating buhay. Tibok ng puso natin ay para sa tibok ng Diyos, para sa mga kaluluwa ng tao. Are you listening? Tandaan po natin mga kapatid, tayo po ba talaga ay follower ng Panginoon? Dumadaan ang linggo, dumadaan ang buwan. Anong nagawa natin para sa Kanya? Anong nagawa natin para sa Kanya? Alam niyo mga kapatid, bakit ako lagi nasa biyahe? It's for the ministry. It's for the ministry. At lagi ko sinasabi sa kanila, pag trinace ninyo ang simbahan ito, mga outreach nito, ito yung nanggaling sa isang simbahan na ang sinimulan ay 385 pesos. Galing kami sa apartment for 2 months, dito sa Tamoro. Dumiretso kami pagkatapos ng 2 months, napalipat kami sa bagong bahay, kaya lang yung paligid namin ay puro sabong manok. Pagka alas 4, talaok sabay-sabay. Pagkatapos binigay sa amin yung haunted house. Sabi po nung puno daw ng evil spirit. Pero 3.5 years, ang nadama po namin doon, the Spirit of God that work in the heart of the people. After 3.5 years, transfer kami dito sa dating nightclub. Naranasan ng aking pamilya na sila'y andun sa stage na doon nagpiperform yung kumbo ng nightclub, kung bumangon tanghali na. Doon, naglalagay kami ng plywood, tapos banig, tapos doon sila nahiga for 3 months. And then after 3.5 years, binigay ang old building. Pero nothing to compare of Jesus' sacrifice. Tiniis niya ang init. Tiniis niya ang alipusta ng tao. Damit niya pinagsugalan. Tiniis niya ang sakit. Tapos wala tayong malang aalalahanin, maglingkod sa Kanya. Hindi ako against sa sagana ng buhay mo, kapatid. Pero yung kasaganaan na isang araw, iiwanan mo yan. At ipagsusulit mo yan sa Diyos. Yan sabi ng Bible. Tandaan po natin, isang dapat na maging ugali natin, tayo ay maging giver. Ewan ko lang, pag binibigay na sa inyo ng inyong area captain, yung record nyo, pag kaunti lang nakalista, 2, 3, ano ibig sabihin nun? That shows your unfaithfulness. Para din yung Bible. Pag ang Bible mo'y 5 taon na, tapos ang linis-linis pa, ibig sabihin yan, hindi mo binabasa. Sapagkat kung nag-bless ka sa mga preaching at binabasa mo, yan ay
ina-underlinean mo. Yan ay binibilugan mo. Kaya, yung maruming Bible, may malinis na puso. Yung malinis na record ng offering, may maruming puso. That shows our unfaithfulness. Giving. Mga kapatid, it is more blessed to give than to receive. Give, and it shall be given unto you. Kaya mayroong teaching and giving. Mayroong pattern and procedure sa giving. Ang giving natin dito, hindi silang bigim. Mayroon tayo, may sistema. Systematic, mga kapatid, according to the Word of God. For example, the tithes. Sabi ng Bible sa Leviticus, the tithes is of the Lord. 10% of your income belongs to God. It's not yours. When you return, kaya sabi ng Panginoon, bring ye all the tithes. It's not giving yet. Binabalik mo lang yan. If I will not open you the windows of heaven and pour you out the blessings, that ye shall have no room enough to receive it. My great example yung narinig ko kay missionary Bob Hughes. Si Mrs. Bob Hughes, yung misis niya, ang paborito niyang prutas ay yung lukban, pomelo. Ngayon, si Mrs. Gisalba, binigyan siya ng isang basket na pomelo. Si Mrs. Bob Hughes. Binigyan. Kinuha yung pomelo at ibinalik yung basket. The following week, nagdala uli. Isang basket na pomelo. Paborito niya yun eh. Ibinalik uli yung basket. Sunod na linggo, mayroon na naman. Isang basket na pomelo. Nalimutan. Isa uli yung basket. The following week, wala nang pomelo. Alam niyo yung tithes? Lalagyan lang yan ng blessing. Kaya pag hindi ka faithful sa tithes, yan, kulang ang iyong blessing. Nagkasala ka na, wala ka pang blessing. Sabi ng Bible, will a man rob God? Yes, you have robbed me. Wherein shall we rob thee? And tithes and offering. Ye are cursed with a curse. Kaya pag hindi mo yung binalik, sabi ng Bible, curse. Pag binalik mo yan, obedient ka. Kahit na ikaw magulang, pag ang anak mo hindi masunurin, matutuwa ka ba? The secret always is obedience. So, yan ay systematic, mga kapatid. Katulad, first fruits, binibigay natin yung unang bunga sa isang taon. Binibigay natin sa Panginoon. Yan talaga, fixed systematic po yan. See, ngayon, hindi mo pwedeng bawasan yan. Fix yan. Ngayon, self-willed giving, mga kapatid, you give according to your heart. For example, love offering. How much do you love God? Okay, halimbawa, what is the 10% of 1,000? 100. What is the 10% of 100? Ay, paano yan, pastor? Wala akong income. Sabi ko, mas madaling kwentahin yun. Kahit hindi marunong sa mathematics, 10% of 0 equals 0. Pero bakit buhay ka ngayon? See? Kaya, yung tithes, ibalik natin sa Panginoon. So, fix po yan. Saka yung first fruits. At tandaan natin, mga kapatid, yung pong self-willed, ibig sabihin ay voluntarily. Walang nagdikta sa'yo. Walang exact amount. According to your heart. Yung tinitibok ng puso mo. Yun ang ibibigay mo. How much do you love the Lord? Yun po yun. Ako po, personal, nag-start ako ng aking love offering, yung 10%, ito po, ay, hindi po ako nagmamalaki. Isasabihin ko po ito sa inyo. Nung ako'y binata pa, nagpastor ako ng maliit na simbahan, ang support sa akin, 5 pesos a week. 5 pesos a week, Tagkawayan, Quezon. 50 centavos ang tithes ko, 5 pesos a week, 50 centavos ang aking love offering. Kaya nagsimula ako sa 10. Kasi number 10,
Ayan ay standard of excellence. So, nagsimula ako ng 10%. Nagsimula din ako, kung magkano yung tithes ko, yun ang aking love offering. Pero yung love is growing. Di ba? Kahit sa mag-asawa, pag kayo mag-asawa na, hindi dapat nababawas yung pag-ibig, lalong tumitindi. Di ba? Ibig sabihin, ang ating pag-ibig sa Panginoon lalo ay lumalago. Are you listening? Kaya every year, yung aking love offering ay lumalaki. At kung magkano yung aking love offering, yan yung love offering, yan yung ginagamit sa soul winning at saka dito sa atin. Opo. At yung tithes naman sa general fund. Diyan yung sa kuryente, alam niyo, nakakalungkot. Meron simba na halos maputulan na ng Meralco. Bakit? Pabaya yung mga miyembro. Ang ibang mga pastor nahihiyang magturo. Ako hindi po ako nahihiya kasi Bible yan. Hindi naman yan Laurena's principle. That is Bible principle. At kung mayroon dapat unang mag-practice yan ay yung pastor. Kaya pag ang pastor na hindi nagpa-practice yan, wala siyang karapatan para magturo. Sunday school teacher, walang karapatan pag hindi yan pinapractice. Ushers, wala siyang karapatan. Choir, wala siyang karapatan. Lahat ng frontliners ay dapat tayo maging example. Amen? Kaya yun, love offering. And then yung faith promise offering, mga kapatid, yan yung ating submission. Salamat sa Panginoon. Look at the mission work that God gave us. It is exciting. Alam niyo mga kapatid, kung kayo po'y miyembro simbahan ito, dapat makita niyo na kayo natutuwa sa ginagawa ng Diyos sa simbahan natin as a church, as a member. Hindi wala kang pakialam. Dapat dapat pinagpipray natin ang ating mga preachers. Ewan ko lang. Pero, alam niyo, pag ako nagpipray, ang layo. Una, Israel, Cyprus, Dubai, Taiwan, Singapore, Thailand, Hong Kong, Guam, pambihira. Isa-isahin mo yan. Tapos dito sa Pilipinas, yung mga anak ng San Pedro, praying. Lalo na ngayon, mga kapatid. Sabihin ko po sa inyo, lalo sa ating mga anak, mga kapatid, ipag-pray nyo yan. Kasi pag nasa school yan, lalo pag nasa ibang school, hindi sa Christian school, ang tayo po ay nakikipag-agawan sa dyablo. Ang impluensya ng mundong ito. Mga kapatid, kakaiba po itong binigay sa atin ng Panginoon simbahan. Kita mo sa simbahan, makita nyo, ang choir member, wala silang uniform. Ay, mga choir member, naka-miniskirt. Ang mga lalaki, mga kulot ng buhok at nagpapahaba pa. Parang pugad ng manok. Pero din, tandaan natin, ye are the light of the world. If you are a woman, you need to look like a woman. And if you are a man, you need to look like a man. Wala pong homosexual. Wala pong lesbian. Dalawa lang ang nilalang ng Diyos, lalaki at babae. Period. Ba't napunta tayo doon, ano? So, I said, systematic, self-willed, but the highest level of giving is sacrificial. What if Christ did not sacrifice? Where are we today? The apostles, they sacrifice. Yung mga apostles, they sacrifice. Kaya nakaabot sa Europe. Christians in Europe, they used to sacrifice. Kaya nakaabot sa America. Christians in America, sacrifice. Kaya nakaabot sa Pilipinas. Now, it's our turn. Tingnan nyo. We are planning to build, and we are begging on God. Personally, I beg on God for that. 5,000 seating capacity. Hindi pwedeng mayari po yan na walang sacrifice. But the question, are you willing to sacrifice? Ang magtataguyod po niyan ay yung mga anak ng Diyos na may puso sa gawain ng Diyos. And just to be a part of that. Akalaan nyo, ito I think, napa-aircon ito 2017.
2017. Napalipat kami dyan siguro 1992 o 93. Just an old building. Pero mag-transfer dito ay, I think, 2005. Pero napa-air ko ng 2017. Look at the blessing of God. Now, I believe, vision, for without vision, people perish. Pag nakita natin dyan, ang building na may double balcony. Tapos, may elevator going to balcony para sa mga seniors. Sabihin ko sa inyo, pag nangyari yan during dedication, we are going to cry. But it will never happen without sacrifice. We need to learn to sacrifice. Kalayan mo, ang Panginoon, sino yung nagbigay ng alabaster yung pabango? Si Mary, di ba? Ang bango-bango nun. Magkano yun? 1 year salary. 1 year salary. Akalain mo yan? Bakit ganun kamahal niya? Bakit ganun kamahal yung binili niyang pabango para ibigay sa Panginoon? Eh kasi ganun niya kamahal ang kanyang pagbibigyan. Di ba? Hindi katulad isang lalaki magbibigay ng rose ay plastic pa. Gift is not important. The most important yung feeling. Hindi yun totoo. Tiyan mo, si Mary, ang ibinigay niya, ano sabi ni David? Sa 2 Samuel 24:24, neither will I offer burnt offering unto the Lord, my God, of that which what? Does cost me nothing. See? So, andyan po yung systematic, mga kapatid. Self-willed, sacrificial. And then, the proper place in giving. Saan natin ibibigay? Sa church. Sa church. Sa church, local church. Ano yung primary purpose? Sa Malachi 3:10, ano sabi ng Bible? Bring all the tithes into the storehouse that there may be meat in mine house. Para mayroong pagkain sa tahanan ng Panginoon. Saan kukunin yung ginagastos natin para tulungan ang mga nagsuko ng buhay sa Panginoon? Praise the Lord. Hindi tayo nang hihingi sa kanino man, wala pong may sponsor. Salamat sa Panginoon, ang academy nandyan by faith. Ang Bible College nandyan by faith. Andyan yung good news classes by faith. Salamat sa mga soul winners na they are the ones sacrificing. They contribute for jeepney rental. Salamat sa Panginoon. That's the reason that we are blessed. Are you listening? Ang sabi ng Bible, who goeth a warfare any time at his own charge, who planted a vineyard and eateth not of the fruit thereof, or who feedeth a flock and eateth not of the milk of the flock. Sabi ko nga sa inyo kanina umaga, hindi ko ikinakahiya na ang karamihan na gamit ko ay bigay sa akin. Minsan nga, may tinanggap akong relo, hindi ko lang nasuot ngayon, nakalimutan ko kanina eh. Wow, sabi ko. Tinignan ko, akala ko ano lang, kasi hindi naman ako masyado sa relo eh. Kasi una, may cellphone na. Pero alam niyo, may nagbigay sa akin relo. Tinignan ko sa department store, alam niyo kung magkano yun? $500,000. Sabi ko, pambira. Medyo nervous ako, first time sa buhay ko magkarilong ganun. Ang iba naman, pastor, bibigyan ng relo. Kala isusuot, yung pala pang wall clock. Ano yun, ikikwintas? Anong oras na? Tingnan mo. Pero salamat sa Panginoon sa mga nagmamahal sa lingkod ng Diyos, sa gawain ng Panginoon. Salamat sa Panginoon. I'm telling you, tingnan nyo yung Sarifat woman, binigyan si Elijah, blessed ng Panginoon nagbigay. Bakit? Mapalad ang nagbibigay kaysa tumatanggap. Tingnan nyo po. Tingnan nyo, sabi ng iba, alam nyo,
Yan si pastor, dati wala naman yan eh. Pero tingnan mo ngayon, siyempre, buhay ang Diyos na pinaglilingkuran ko eh. Pag nagtrabaho ka nga sa sundalo ka. Sino nagbibigay ng uniforme dyan? Sino nagbibigay ng baril dyan? Sino nagsusupply dyan? Sino nagpapa-insure dyan? Ay ako po, sa edad ko na ito, wala akong insurance. If I die, I die. Bahala kayo, ipalibing nyo, ipalibing. Pag hindi ako pinalibing, gagapangin ko na lang kayo. Hindi, joke lang yun. Ha? Samantalang iba, kung alin yung pinaghahandaan, kamatayan. St. Peter. Ha? Mga kapatid, matutunan natin, i-appreciate ang Diyos sa buhay natin. Anong mayroon kang ngayon? Dati nga, ni bisikleta, wala ka. Dati nasimba ka, naka-tricycle. May payong ka pa. Pero ngayon, ano nang mayroon ka ngayon? Sinong nagbigay yan sa'yo? Pag hindi mo in-acknowledge ang Diyos ang nagbigay sa'yo dyan, ay ba, kung hindi Diyos ang nagbigay sa'yo, yung kalaban ng Diyos ang nagbigay sa'yo. Hello? Kaya dapat tayo magpasalamat sa Panginoon. Thanks for everything, for this is the will of God. I said, the primary purpose. So, kaya meron din pong test in giving. Una, the test of submission. Magpapasubmit ba tayo yung salita ng Diyos? The test of sincerity. Are we really sincere serving the Lord? Kung sincere tayo, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos, huwag tayong mag-absent sa church. Huwag tayong mag-absent sa church. Tingnan nyo, mga kapatid, nasaan na yung mga Sunday morning Christian? Wala sa hapon. Hindi na nare-realize. Hindi ba sila tatakot? Baka sila ipaluin ng Panginoon. Ang Panginoon, mamalo din minsan eh. Blessing for disobedience, chastisement. Sa mga disobedience, blessing for obedience. Aywan ko lang po. Ang Diyos namamalo din eh. Nakakaawa yun. And then also the test of spirituality. Nakita yung mga taga-Macedonia? Sa 2 Corinthians chapter 8 ba yun? Yung taga-Macedonia, they are poor people. But out of their abundance, look at in 2 Corinthians chapter 8. Ito yung sabi ng Biblia. Malapit na po tayo matapos. Sabi ng Biblia, sa verse 2 Corinthians. Yan, okay. 2 Corinthians chapter 8, verse 1. Moreover, brethren, we do to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in the great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Tingnan niyo yung mga kapatid. Kaya, look at in chapter 9 and verse 6. But this I say, he which soweth sparingly shall reap also what? Sparingly. And he that soweth bountifully shall reap also bountifully. Every man according as he purposeth in his heart. So let him give, not grudgingly or of necessity, for God loveth a cheerful giver. Kapatid, kaya ko ito pinipres, utos ng Diyos. Ang pagsunod sa iyo. Wala akong miyembro ditong pinilit na magbigay. Pinipreach ko. Sapagkat sabi ng Bible, preach the whole counsel of God. Itinuturo ko lang. Kung matutunan mo, susundin mo, ikaw ang pagpapalain, hindi ako. Amen? Ikaw yung nagbigay, hindi ikaw pagpapalain. Sabi ng Bible, magbigay ka, ikaw ibibigyan. Hindi sila magturo ka, ikaw ibibigyan. Pero tandaan niyo po, honest to goodness, alam ng Diyos. Tingnan natin ang record natin.
sa giving. Mga kapatid, pagka ikaw talagang sincere ka, hindi ka mahiyang patingnan. Oh, alam ng mga area, sabi ko sa mga area captain, huwag niyong titingnan yan. Yan ay naka-clip. Yan ay individual record. See? Kaya, ang Diyos ang nakakaalam, mga kapatid. So, katulad nitong sa Macedoniang ito, mga pulubi ito eh. Kaya sabi ko sa inyo, maraming nagtataguyod ng gawain ng Diyos kung sino yung mga pulubi. Kasi, sabi, ay, ang ganda ng building niya. Ang yayaman naman kasi. Ng mga membro, ang yayaman, kaya ganyan yan. Oh, saan galing yung building niya? 150 million o 250 million. Saan yan? Alam nga magaling niya sa Senado. See? Pero tingnan nyo. Pero kung mga taong, mga average people at mga pulubi, ay, hanga talaga ako sa Diyos ng mga yan. Akalain mo na kapag patayo sila ng ganyan, yun ang miracle ng Panginoon. Amen? At ang pinag-uusapan dyan ay faithfulness. So I said, nakita natin, the teaching in giving, testing, or the test in giving, and then the last, the testimony in giving. Look at the testimony in giving, the testimony of God's provision. Bring ye all the tithes into the storehouse, improve me now herewith, saith the Lord of hosts, if I will not open you the windows of heaven. That's a great testimony. Amen? The testimony, and then the second is the testimony of God's protection. In verse 11, Malachi 3:11, and I will rebuke the devourer for your sake, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts. I will rebuke the devourer. Ano yung devourer? Magnanakaw. Bago kang sweldo, grabe ngayon. Ang tindi ng mga magnanakaw. Ano man, durukot? Grabe. Kaya ang Japan, gusto ko ang Japan. Kailan ako pumunta ng Japan? Akalaan mo, yung cellphone ko, na iPhone, naiwanan ko sa tren. Pagkatapos, itinawag ng dalawa lang dyan eh. Isang driver ng tren at saka isang inspector. Sinabi ni Rhoda kasi siya mag-Japanese. Sinabi niya sa inspector, kinuha yung kung ano yung cellphone ko, pagkatapos 3 o'clock yun, mga 3:45. Alam nyo, 7:30, nasa bahay na yung cellphone ko. Tinawagan ako, sabi, describe me your cellphone. So it's an iPhone, and I have my ID there, and my credit card. Kasi may cover yung cellphone ko eh. So you describe it right, andyan na yan. On the way na yung cellphone mo. Grabe, ano? Ay, kung sa Pilipinas yun. Nasa bag na, lalaslasin pa ang bag. Kaya doon sa Japan, nag-imbindo ng robot. Yung robot na yun, ilalagay yun. Dinagay doon sa Tokyo. Abay, walang nahuling magnanakaw eh. Wala. Kumuha si Trump. Nilagay sa New York. 30 minutes. 45. Magnanakaw na huli. Yung Russian president, kumuha rin, bumili. Nilagay doon sa Russia. Abay, 40 minutes. 85 ang nahuli. Bumili si Marcos. Nilagay sa Quiapo. 10 minutes, nawala yung robot. Welcome to Philippines. Kaya pag faithful ka, iingatan ka ng Panginoon. May mandudukot sa iyo, bagong sweldo. Sabi ng Panginoon sa mandudukot, oy, anak ko yan, faithful yan, nag-touch yan ng linggo. Yung katabi niya, backslider, doon ka, doon. Ituturo pa yan ng Panginoon. Ha?
testimony of God's protection. And then, testimony of God's promotion. Dalawang promotion. Promotion and position. And promotion and possessions. Kaya ang promotion belongs to God. Ang Diyos ang nagpo-promote. Kaya kung, alam nyo, sabi, sinong may nakausap ako, talagang nagpapasalamat sa Panginoon, Pastor, bago akong promote. Sabi ko, ang nag-promote sa iyo ang Diyos. Promotion in position. Sabi ng isa, Pastor, malapit na ako maging captain. Ayun pala, binakausap ko sa Lipa. Pilot siya. Pero ngayon, assistant pilot siya. Next promotion ko po, Pastor, captain na ako. Sabi ko, promotion belongs to God. Stay faithful in this church. Sabi niya, I'm enjoying this church. My family enjoy it. Kaya pinopromote ka ng Panginoon. Possessions. Anong meron tayo? Nagsimula tayo from nothing. This ministry start from the scratch. Ang dala ko lang po, nung pumunta kami dito, 24 na upuan na kahoy, na upuan, nayari sa Kamalig Albay. At saka isang pulpito. Na yung pulpitong yun ay, ang style ay cross. Pero mayroon lagyan ng ano. Yung naghatid ay pasampasan niya mula sa istasyon. Sabi, nang makita ng tao, sabi, ay may pinitin siya na pala. Pero tingnan niyo yung ginawa ng Panginoon. Mga kapatid, hindi mo pwedeng tanggihan kung anong mayroon ka ngayon. Kung na-promote ka sa position, gawain ng Diyos mo. Ay, Pastor, hindi. Ay, kung hindi ang gawa ng Diyos mo, yung ibang Diyos ang may gawa niyan. The God of this world. Kung ano man meron tayo, i-acknowledge natin. Huwag tayo matapos magpasalamat sa Diyos. Pag in-acknowledge mo yan, sabihin ko sa iyo, pagkakatiwalaan ka ng Panginoon. If God cannot entrust you of spiritual things, God cannot entrust you of material things. Stay.